Hello guys, good morning. Today is Saturday. Happy weekend to everyone. See you again guys. Good morning. Good morning around the world. Shout out to all my subscribers, followers, and viewers. Thank you for watching. Always my vlog. By the way, kumustahan muna tayo. Kumusta naman po kayong lahat yan? Sana okay tayong lahat. Lalakad muna tayo. Guys, papasok sa trabaho. Ngayon guys, may good news ako. Continue muna ang aking part-time. So, baka hanggang August. Hanggang makabalik ako ng school. Mga guys. So, nagbago yung isip ng aking kaibigan. So, thanks God. Alhamdulillah. So, mainit-init pa rin guys kahit paan. Naglalakad ako dito sa mayan. Papunta ng metro station. So, kita-kits na lang tayo nito mga guys. Hindi pa ako nagsusuklay. Hindi ko sinusuklay kasi nasisira yung buhok pala. Kailangan pala hindi susuklayan after maligo. So, antayin siyang matuyo. Mamaya na ako magsuklay pagdating doon. Kasi nagbibihis pa ako ng damit panglinis. Dito sa ibang bansa mga guys, kahit anong trabaho dapat alam natin. Hindi pwedeng isa lang ang alam mong trabaho. Kasi pag isa lang ang alam mong trabaho, lugi ka. Kailangan alam mo lahat. Maglinis, mag-sales. Kung anong trabaho dapat pinag-aaralan natin. Kasi ako sa dami ko na rin experience. So, kaya ko maglinis, kaya ko naman lahat except yung mga except yung mag-stay in talaga ako. Ayaw ko mag-stay in at saka katulong na as in sa bahay talaga ayaw ko kasi hindi ko kayanin guys. Okay lang naman kasi nangatulong naman ako noon sa probinsya namin habang nagtatrabaho ako noon. Working student ako noon, nag-aaral ako ng high school. Pero, syempre, noon yun. Ngayon, noong bata-bata pa tayo, nag-babysitting ako. Ngayon, pwede pa naman ako mag-babysitting mga guys. Nag-ano rin ako ng babysitting. Tutor, ganun. Minsan 3 hours lang, 2 hours, nagtuturo. Ang bango ng biryani. Mutun. Sarap. Natakam tuloy ako. Ngayon mga besh, kailangan practical tayo ngayon. Sitwasyon natin ngayon, hindi tayo pwedeng mamili ng trabaho. Ako gulang ako ng go, pero minsan kasi pagdating sa malayo yung lugar na kung saan ako ma-assign, hindi ko minsan tinatanggap kasi lugi ako sa pamasahe. Minsan nagtatanong ako nag-aasa ko sa company ng transportation. Kasi syempre, mamamasahe ka pang layo-layo. Kita-kits nyo tayo mga guys. Ito yung araw-araw na nilalakbay ko mga guys. Exercise na naman ako. Thank you Lord. Yan, clock tower to tinatawag. Exercise ko na to mga guys kasi hindi na ako nakakapunta ng park. Gawa ng sa 2 oras lang pero pagod na ako kasi nga haba ng nilalakad ko galing sa trabaho ko going to metro. Then metro going to bahay. So malayo talaga. Kaya pinapahinga ko na lang pagdating. Tapos yun, nagmo-modular study ako. Tinatapos ko lang yung module study ko. Mamaya mag-aano na ako mag-module test. Pinagdadasal ko mga guys na matapos ko ng aking pag-aaral ng kolehiyo na modular study kasi guys kailangan ko ng diploma kasi sa panahon ngayon naghahangad tayo ng mataas na sahod. Gusto natin mag-improve, gusto natin mag-grow yung ating career, pero kailangan ng maraming inihin na requirements. Kailangan ng documents katulad ng diploma, kolehiyo. So kailangan ko yung makuha yung diploma ng kolehiyo kasi hindi ako guys nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo. So nag-aadami ng certificate mga guys. Nag-aaral ako ng lahat-lahat ng short courses pinag-aralan ko na dito sa Dubai. Kaya salamat sa Diyos dahil nakarating ako dito sa Dubai, pinadala niya ako dito. So dito na ako nakapag-aral ng mga short courses kasi sa Pilipinas guys ang hirap ko pa rin. Hindi ko nagawa yan lahat doon. Dito sa ibang bansa ako nagawa lahat yan. Nagkaroon ako ng maraming certificate. Nag-aaral ako dito ng dami kong pinag-aralan na short courses dito guys. Nagbabayad ako, mahal ang binabayaran ko. Pero kailangan natin mag self-improve. Hindi pwedeng
nasa baba lang tayo. Kailangan, kung may pangarap tayo, kailangan gawa natin ng paraan kung ano yung pwede na makakatulong. Kasi, syempre, pag nag-grow naman tayo, hindi lang sarili natin yung matutulungan natin. Pwede tayong tumulong sa mga taong mas nangailangan. Tapos pwede tayong, syempre, matatapos natin lahat ng achievement. So, yun yung advantage. Dito na ako, malapit na ako sa metro, mga guys. Mamaya, check natin kung ilang oras, ilang minuto tayo maglakad. Salamat sa Diyos, mahangin-hangin. Alhamdulillah, mahangin, sarap. Hindi ako masyado pinagpapawisan. Grabe, pati ano natin, bra, kilikili, pinagpapawisan. Sa kahapon talaga mga besh, wala talaga hangin. Grabe. Kaya nagdala ko nga yung mga guys ng ano, ng dalawang bottle na tubig na maliit. Kasi kahapon nagkulang ako ng tubig. So nahiya ako maghingi sa trabaho ko ng tubig. Kakahiya. Tapos nag-aalmusal na rin ako bago umalis. Kailangan may laman ang tiyan natin. Dito ako dati nakatira mga guys. Dito sa building na to. Ayan, building na yan. Diyan ako dati nakatira. Tapos yung building na yun, may ano sa taas. Ayan, malaki na yan. Zoom ko. Yan, diyan ako dati nakatira din. Tumira kami dyan dati ng ano ko, ng ex-husband ko dyan. Tumira kami. Ex na kasi hindi na kami magkasama. Ayan. So, maraming, kahit saan ako dito magtungo mga besh, nakikita ko yung mga tinitirhan namin. Kasi tagal namin nagkasama. Ang hirap. Tagal namin nagkasama. Almost 13 years kami. Pero sinira lang ng isang kabayan. Sinira niya yung pagsasama namin. Pumasok siya sa buhay namin. Tapos ito naman yung asawa ko ay pinatulan din, nilandi na siya, nilandi niya rin, so naglandian na sila. Kaya syempre lalaki yan, once ang babae ang lumapit, tutukay na yan. Alam ng babae na ako yung asawa, pero hindi talaga siya tumigil, tuloy talaga kasi alam niya may pera yung asawa ko, alam niya may pera yun, pinatulan niya kasi may anak din siya, single mom siya, kasal din siya sa unang asawa niya. So hanggang gano'n na lang sila dito sa Dubai. Kaya hindi ko na kinaya, so naghiwalay na ako. Hindi ko kinaya yung sitwasyon na magkasama kami sa isang bahay. Kasi siya na mismo nag-decide na ganun gusto niya. Bigyan ko raw siya ng katahimikan, ng peace. Siya pa yung nanghingi ng peace, samantala ako yung ginulo niya. Tapos iniwan niya ako ganito yung sitwasyon ko. Walang kakarmahin din babae na yan. Naway bumalik sa kanya yung ginawa niya sa akin. Doble. Although, wala na rin naman. Hindi rin naman ako na-affected na ngayon kasi mumubo na ako. Pero mahirap talaga ibalik yung tiwala at saka nagmupo na ako. Pero guys, yung tiwala at saka yung mahirap na. By the way mga guys, nandito na tayo sa Perak City Center Metro Station. Ayan guys, is 30 minutes din pala. Kano laman? Ayan, laman 43 pa. So 30 minuto din pala ako naglakad mga besh. 30 minutes din. Kasi 8 pass ako.
taas nitong ano, ang taas nitong escalator. Andiyan na yung center point. Your attention, please. The train to Let's see kung makahabol ako. arrive at platform 1. Makasakay ako. Let's see. Makakahabol ako. Andito na ako sa baba. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 1. The next station is Airport Terminal 1. Dito na ako. Your attention, please. The train Dito na ako sa labasan. Yan. So, lalakarin na natin. Actually, naiihi na ako. Pero doon na lang ako mag-iihi. Doon na lang mag-CR. Kalit pa naman. Ano lang, 5 minutes lang yung, 3 minutes to 5 minutes lang yung biyahe. Galing sa lugar ko hanggang dito, sa trabaho ko. Malapit-lapit. Pwede naman ako mag-elevator, kaya lang okay lang, nag-exercise na. So, pagdating doon, maglilinis-linis. So, exercise rin. Yan, tatawid ako dun mga besh. Ayan, sa may park. Dito na ako mga besh. I-off muna natin to kasi medyo masilan dito. I-off muna natin. See you there. Yan, maglalakbay na naman tayo dito mga besh. Yan, lalakbayin natin to mga besh. Yan, maglalakad tayo dito mga besh. Lalakarin natin. Ayun, sa labas. Ayan mga besh. So mainit. Mainit mga besh. Kailangan natin mag payong.
So 9:15 na mga beshi. So darating ako doon ng 9, depende sa lakad ko yan. Mga 9:40 ganun. So before 10, doon na ako. Ngayon Saturday. So pag Sunday mga besh, ang metro ay nag-o-open ng 8:30. Pero okay lang din kasi maalis ako sa bahay ng 8:40. So nakakahabol ako. Pagdating ko open na. Tingnan mo nga mga beshi, ang init, grabe. Pati lalaki nakapayong na, oh. Kasi grabing init talaga. Tingnan mo mga beshi, ang init. Pati lalaki nakapayong na, so hindi na kinaya yung init. I think 40 degrees. Mamaya check natin kung ilang degrees. Bilisan ko lang yung paglalakad ko kasi ano talaga, pawisan na naman ako. Gusto ko may pagdating ko dun bago ako mag-umpisa, pahinga muna ako kasi pag naglilinis ako, ayaw ko ng yung nagmamadali ako. Alam mo yung kailangan may pahinga akong konti, kahit mga 10 minutes, 15 minutes before ako mag-start maglinis. Yan. Kala ko dito dadaan. Yan mga beshi. Tatawid na tayo. Mga beshi, magpapaalam muna ako ngayon. So kita-kits tayo mamaya pag uwi. Andito na ako sa kalahati ng aking pinapasukan. So ano talaga, yung init ang nakakapagod. Maganda dito maglakad pag malamig. So see you later mga besh. Ingat po tayong lahat. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel mga besh. Please support each other. Don't forget to subscribe mga besh and leave comment down. See you later. Thank you. Bye-bye. Dito na mga besh. Mamaya na ako papasok. Mamaya na ako papasok.
Ayan guys, andito na ako. Hindi ako nakapag-video kanina. Natapos na yung aking duty. Dito na ako malapit sa metro mga guys, mga besh. Dito na ako. Pauwi na ako. Sobrang init kasi. Abang naglalakad ako, nakain ako ng apple. Ayan mga besh, nananghalian na po ba kayo? So kumain na ba kayo ng lunch nyo? Ay, siguro sa Pilipinas I think it's ano na, dinner na. So maraming pauwi mga guys. Doon na lang tayo magkita-kita sa taas mga guys. So anyway, thank you for watching. Good afternoon everyone.